Sabi niya, ma'am, may sira po ba talaga, may punit po ba talaga yung passport nyo? Sabi ko, ay, no. Binigay ko sa'yo yan ng maayos, inabot ko sa'yo ng maayos. Okay ang passport ko, walang sira, walang kahit anong punit. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan po namin at mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa mga OFW po na patuloy po na tumatangkilik, sumusuporta at nandyan lang po na nanonood po sa ating programa. Binabati po namin po kayong lahat ng isang magandang araw. Meron po akong hawak ngayon na passport. Hindi po ako mag-abroad, ano po? Hindi rin po ako mamamasyal. Wala tayong pamasahe. Ayun. At kaya po kami may hawak na passport sapagkat gusto namin i-share po ito sa inyo kasi viral po ngayon sa social media yung mga nangyayaring modus di umano dyan sa airport. Nagbabiral po ngayon yung punit passport. At yan nga po, kaya tayo may hawak na passport sapagkat yan po ang ating pag-uusapan, mga kababayan. Maganda pong i-share po ninyo ito doon sa mga kaibigan po natin, mga kababayan po natin na mahilig mag-travel, mga OFW, para nang sa ganun magkaroon po sila ng awareness. Tungkol nga po dito sa punit passport na nagbabiral po ngayon sa social media, mga kababayan. Bago natin ituloy yung ating talakayan, gusto namin ipapanood po sa inyo ito para magkaroon po kayo ng idea. Itong ipapapanood po namin sa inyo, mga kababayan, ay experience po ito. Nangyari talaga ito. At yung mismong tao na yun, ang mapapanood natin, yung naging experience niya na napunit yung kanyang passport. At kung papaano niya tiniyak na wala namang diferensya yung passport niya bago niya inabot, mapapanood po natin sa video ito. Pero bago natin panoorin, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay, nakikisuyo po kami sa inyo kasi nakikita namin tinicheck talaga namin yung analytics namin. Napapansin lang po kasi namin na may mga nanonood po sa amin na marami po hindi namin subscriber. Kaya nakikisuyo po kami. Kung maaari po, pa-like and pa-subscribe. Okay? And then, pakihit nyo na rin po yung notification bell dyan para ma-notify po kayo every time na mayroon po tayong i-upload na mga videos. Salamat po ng marami. Eto, sabay-sabay natin panoorin ang video ito, mga kababayan. Hello po to all my friends. Just doing this for awareness. Kasi kahapon na experience ko po. Para at least sa mga friends ko na nagta-travel, going international, yung about sa punit passport, I experienced it yesterday. Going back to Canada, then first going to Japan, then Vancouver to Calgary. But nung nag-check-in na po ako, first nagpunta po ako sa travel tax para at least okay na ako sa travel tax. Then after that, nung masettle na ako sa travel tax, okay na, I check my passport, okay pa din, walang punit, walang sira. Tapos, okay na, going to check-in na po ako. Then, nung nag-check-in ako, inabot ko yung passport ko and then my resident card. Tapos, maya-maya, okay na, chinek niya. Then, after that, binabalik niya sa akin maya-maya. Sabi niya, ma'am, but before ko iabot sa kanya, I check my passport. Okay, walang punit, wala pong sira. Then after that, maya-maya binabalik na niya sa akin. Lalaki po yung nag-assist sa akin, lalaki siya. Well, anyway, doesn't matter kung babae o lalaki, basta siya po yung nag-assist sa akin and I know kilala niya ako, natatandaan niya ako. And then after that po, sabi niya, ma'am, may sira po ba talaga, may punit po ba talaga yung passport nyo? Sabi ko, ay, no. Binigay ko sa'yo yan ng maayos, inabot ko sa'yo ng maayos. Okay ang passport ko, walang sira, walang kahit anong punit. And nababasa ko sa FB yan, kasi po, siguro mga 3 days ago, nabasa ko na yung about sa punit passport modus. May isang lalaki na nag-post, sabi niya hindi daw siya naka-check-in. As in sa check-in pa lang po totally, hindi na siya nakalagpas. Kasi nga, parang nagpunta muna siya sa travel tax to pay, and then after that, bumalik siya sa check-in. Biglang may punit na yung passport niya. So totally hindi siya nakaraan. So sabi ko sa kanya, dun sa nag-assist sa akin, sabi ko, no, maayos, okay ang passport ko nung binigay ko sa'yo. Then after that, sabi ko,
wag ako. Sabi ko, hindi ako pupunta sa, kahit sa, babalik lang ako ng Canada. And then after that, sabi niya, ma'am, may punit po talaga. Pinakita niya sa akin. Wait lang. Which is totally fine. Which was totally fine nung una. Then, ayan, sorry. I need to cover my passport. Lang po, yung mga details. Then, ayan, kung makita niyo po sa taas, may punit na siya bigla. Ang haba ng punit na, oh. So, ayan. Then after that, sabi ko sa kanya, sabi ko, no, wag mukha akong gawin yan. Kasi kinakompose pa din yung sarili ko. Hindi ako nagalit sa kanya, hindi ko siya sinigawan, or hindi ako kumbaga hindi ako, I didn't make a scene. Sinabi ko lang sa kanya, no, babalik lang ako ng Canada, please don't do this. Sabi ko sa kanya, ganon. And then after that, sabi niya, ma'am, sira po talaga. So sabi ko, paano mangyayari ngayon? Sabi ko ganon sa kanya. Tapos, may tinawag siyang kasamahan niya. Babaeng tinawag niya, sabi niya, ma'am, mag-i-investigate daw sila. Ganun, sabi ko, anong i-investigate nyo? Inabot ko po ng maayos yan sa kasama mo. Sabi kong ganun sa kanya, okay na okay yan. And then after that, parang nag-uusap sila, something like that. So sabi ko, no, hindi pwedeng, hindi nyo ako paliparin, babalik lang ako ng Canada. Sabi ko sa kanya din, sabi ko, wait lang, tatawagan ko yung kilala ko sa immigration. Kasi it happens naman talaga na may kilala ako sa Terminal 3, nasaktuhan na Terminal 3. This is na iya Terminal 3 ad. Then, tapos sabi niya, ay ma'am, wag na po. Sabi niya ganun. Sabi niya, wag na po, i-assist ko na lang po kayo papunta sa immigration para makalagpas sa kayo. Kakausapin ko na lang po, if ever, yung immigration officer, kung kinakailangan, sabi niya ganun. Tapos sabi ko, ito naka-duty siya that time, for those who travel before, di ba, once na naka-duty na yung what do you call this one, sa check-in counter, doon siya, di ba, hindi siya aalis doon, pero siya, willing siyang umalis doon sa pwesto niya kahit naka-duty siya to assist me. Sabi ko, bakit ka ako? Sabi niya, para po makalagpas kayo sa immigration officer, if ever. So sabi niya ganun. Sabi ko, sorry kung medyo mahaba yung kwento ko kasi para lang aware kayo, para alam niyo yung gagawin niyo. By the way, my case kasi, since nabasa ko na siya mga 3 days ago, yung punit passport modus, hindi ko siya na-inform na dapat pala, bago ko inabot sa kanya yung passport ko, pinakita ko muna na, ayan walang sira yung passport ko, buo yan. Kasi syempre, di ba, nakakahiya naman, baka ma-offend yung mga sa check-in counter. Kaya lang, wag po kayong mahihiya, wag po kayong mag-worry na baka ma-offend yung nasa check-in counter. Kasi po, okay lang yon, para masigurado nyo po na buo yung passport nyo. Or wag nyo pong iiwan, or bago nyo iabot sa kanya, or kahit sino po, doesn't matter kung sino yung nasa check-in counter, iabot nyo, pakita nyo na, sabihin nyo agad na, ayan buo yung passport ko nang inabot ko sa'yo. Kasi po, I don't know kung ano reason kung bakit nila ginawa yun or ginagawa yun. Pero hindi lang sa akin nangyari. Then nagbasa ako kahapon, nung nakalagpas na ako sa immigration kahapon, nag-check po ako sa Facebook or sa Threads, na ang dami na pong nakaka-experience. Yung isa, hindi siya naka-travel totally, hindi siya nakalagpas sa check-in pa lang. So, ayun, be aware lang. And then after that, so nung pinayagan ako mag-check-in, hindi na nila ako question, hindi na, kasi talagang nilaban ko na sinabi ko, no, buo kong binigay sa'yo yung passport ko, and wag ako kasi nabasa ko na yung modus nyo na yan sa Facebook. Sabi kong ganun. Then sabi niya, okay ma'am, sige po, wala na pong problema, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, okay na po ma'am. So binigay na sa akin yung passport ko, binigay din yung resident card ko, and my what do you call this one, yung boarding pass. And then okay na. Talagang sinabahan pa niya ako sa immigration, pero nung in-escortan niya ako all the way there, pero hindi siya nakipag-usap doon sa what do you call this one, sa immigration officer. Nag-aabang lang siya. Kaya pala siya nag-aabang kasi papapirmahin niya ako. Sabi niya sa akin na, ma'am, pirmahan niyo po after ko sa immigration officer. By the way, kahit makita ng immigration officer na may punit yung passport ko, okay lang, pinalagpas pa din ako kasi chinek lang niya yung card ko, resident card ko. Bakit nila pinupunit? I don't know the reason kung bakit nila pinupunit. Pero ang dami ko nang nabasa sa thread sa Facebook na nauuso yung punit passport, which was yung ibang nabasa ko. Dahil may punit yung passport nila, hindi sila pinu-travel. Hindi ko pa alam kung ano yung reason for those people na gumagawa nun. Hindi ko pa alam po yung reason. Pero I'm just posting this for awareness. Para at least aware kayo, especially yung nagta-travel na yung mga OFWs po nating kababayan na bumabalik sa ibang bansa. And yung nagta-travel international, for tourists, ganyan, na bago nyo po iabot yung passport nyo, sabihin nyo po muna na, ayan buo yung passport ko. Wag po kayong mahihiya. Kasi ako, nung una nahiya ako, hindi ko pinakita na, ayan walang punit yung passport ko. Kasi ayoko nga ma-offend yung nasa check-in counter. Pero please, wag kayong mahihiya. And even sa
travel packs. Ganon din po ang gawin nyo. Ipakita nyo din po na okay po yung passport ko, wala po itong punit ha. So yun lang, kasi pag binalik sa inyo na nagkapunit, tapos tatanungin nila, ma'am, bakit po may punit yung passport nyo? Ganito po ba talaga? Wala, hindi na kayo makaka-travel. Kasi yung ibang nabasa ko, wala silang nagawa, hindi talaga naka-travel. But my case, sinabi ko sa kanya, no, walang punit yung passport ko, inabot ko yan ng maayos sa'yo. And nabasa ko na yung sorry Julie, nabasa ko na yung Julie, wait, I'll read your comment later. Nabasa ko na yan sa FB. Sabi ko, please don't do this, stop doing that. Babalik lang ako ng Canada, huwag niyong gawin to. Sabi kong ganun sa kanya. Which is pinalagpas ako, and then after nun, pagkalagpas sa immigration, nakalagpas ako sa immigration officer, okay na, nakita na may punit, pero pinalagpas pa din ako. Well, madam, yeah, possible reason yan. Nung nakalagpas ako, nasa dulo na, naka-check-in ako, may pinapapirmahan po sa akin na wala daw kinalaman. I mean, walang pananagutan or not liable daw yung airline sa pagkakapunit ng passport ko. Hindi ako pumirma. Huwag po kayong pipirma, ha? Huwag po kayong pipirma. Okay? Don't sign anything. Huwag kayong mahihiya. Okay, mahihiya. Ang sabi ko sa kanya, I'm not gonna sign it. Hindi ko pipirmahan yan. Wala akong dapat pirmahan sa inyo. Sabi ko, kayo yung may naging problema sa akin. Sabi ko, you are lucky I didn't make a scene. You are lucky na hindi ko pinatawag yung manager mo for you doing that. Sabi kong ganun sa kanya. Then I got his name, and yeah, I got his name, and I will make a report also sa actually I don't want to do this. I don't want to do this kasi ayoko ng hassle, ayoko ng ano, pero for awareness, kasi kawawa yung mga kababayan natin na nabibiktima nila. Yung reason for doing that, sabi nung friend ko, nag-comment siya ngayon na baka daw gusto para makapag-renew agad kasi 10 years validity na, diba? So, baka possible yun yung reason, but the main reason, I don't know kung ba't nila po ginawa iyon. Pero yeah, hindi lang po ako, ayan po, hindi lang po ako yung naging, sorry, hindi lang, ayan po yung punit, wait, ayan po yung naging punit, hindi lang po ako yung naging biktima nila. Madami po ako nabasa sa FB. So, just be vigilant, be aware. Wag po kayong mahihiya na bago nyo iabot sa kanila yung yung passport nyo, sabihin nyo na, ay, wala pong punit passport ko, ha. Huwag kayong mahihiya. Don't hesitate na sabihin yun kasi nga hindi naman sila nahihiya na punitin yung passport natin, diba? Yun lang po. Just for awareness, mga nagta-travel natin na kababayan, OFWs, this is just for awareness. Yun po yung isa na katunayan na meron nga pong nangyayari po na punit passport diyan sa airport, mga kababayan, at napanood po natin yung naging karanasan ni Ma'am Princess Anne doon nga po sa airport nung siya ay pabalik na ng Canada. So, maging vigilant, sabi nga niya maging alisto tayo pagdating sa mga ganyan. Okay? Meron pang isa. Panoorin natin to. May mga issue pa tungkol dyan at gusto naming i-share din po sa inyo para nang sa ganun ay lalo tayong magkaroon ng kabatiran ukol dyan. Ito pa, panoorin natin. Oy, trending ngayon na yung reklamo ng ilang mga pasahero sa airport na kung saan nagkakaroon daw ng maliit na punit sa kanilang mga passport. Kaya ang tanong ngayon, talaga bang madedenay ka sa iyong flight kapag merong maliit lamang na punit sa iyong passport? Alamin po natin. Yes, ayon sa Department of Foreign Affairs at International Rules, kapag may sira malapit sa photo page o biometric chip, valid reason yan para hindi ka payagan. Pero kung minor lang, like normal wear sa gilid ng page, immigration mismo ang may final say. Katulad na nangyari nitong nakaraan, isang senior citizen ang hindi daw pinasakay ng airline company kahit pasado na daw sa immigration. Staff daw ang nag-decide, kahit mismong immigration at supervisor nagsabing valid ang passport. Kaya tandaan to, huwag basta iwan ng passport sa kahit sino. Laging kumuha ng malinaw na picture ng bawat page bago bumiyahe. Kung may issue, immigration ang magdedesisyon, hindi airline staff. At kung may ganyang insidente, humingi ng supervisor at itala ang pangalan ng staff. Walang Pinoy traveler ang dapat maagrabyado dahil lang sa power tripping o palpak na coordination.
Kaya po mag-ingat tayo sa susunod at syempre alamin po natin ang ating mga karapatan. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yun. Narinig natin yung mga some points, some details, yung mga payo na dapat nating gawin. At yan nga po ay pinatutunayan din nung isa sa ating napanood natin sa UNTV na meron ngang nangyayaring ganyan. At dapat maging alisto tayo. Huwag natin ipapahawak kahit kanino yung passport. Katulad nga din po ng sinabi kanina ni Ma'am Princess Anne. So pareho sila. At ang magdi-decide lang po dyan ay BI, Bureau of Immigration. Hindi po ang airlines kapag may mga ganyang cases. Sana po ay may natututunan po kayo sa mga video ito na sinishare po namin. Ayun, dahil po dyan mga kababayan sa nagbabiral na punit passport dyan sa mga airport, mga kababayan, ay mayroon pong ibinabang kautusan ang Department of Transportation ukol sa bagay na ito. Ito, panoorin po natin. Pinagbawalan na ng Department of Transportation ng mga security personnel sa mga airport na hawakan ng passport ng mga pasahero. Iniimbestigahan na rin ang umano'y punit passport modus. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Ang seaman na si Ruben ngayon ang flight papuntang Abu Dhabi. Gaya na nakasanayan, inilabas niya ang kanyang passport. Pero tiningnan lang ito ng security personnel at hiningan siya ng ticket. Binago na kasi ngayon ang kalakaran sa NAIA at sa lahat ng paliparan sa bansa. Mismong ang mga pasahero na lang ang magpapakita ng kanilang mga valid ID at travel document bago pumasok sa mga terminal. Kasunod yan ng insidente ng pasaherong hindi pinasakay papuntang Bali, Indonesia dahil sa nakitang punit sa pasaporte nito. Umugong tuloy ang balitang mayroong punit passport modus. Sa ngayon, wala pa kaming nakikitang proof na may modus. Pero syempre, hindi tayo pwedeng maging lax. No? Kailangan, iimbestigahan natin ang mabuti. Padadalhan daw ni Dizon ng apology letter ang pasaherong hindi pinasakay. Kung siya'y pinasakay at hindi siya pinagbawalan sumakay, mas malaking perwisyo ang mangyayari dahil kailangan siyang i-deport. No? Kasi nagsabi na at na-confirm namin kahapon na nagsabi talaga ang Bali, ang Denpasar Airport, na hindi siya papapasukin. Ang ibang pasahero tuloy, kanya-kanyang diskarte para maingatan ang mga papeles. Si Dayan na papunta ng Thailand, ipinasok sa isang envelope ang passport nila ng kanyang pamilya. Ito yung pinaka-importante na document para makalabas ng Pilipinas. Kaya dapat ingatan po yung passport. Panawagan pa rin ng mga otoridad sa publiko, ingatang huwag mabasa, mapunit, matupi o malagyan ng anumang marka ang pasaporte. Iba't iba ng pamantayan ang mga immigration sa bawat bansa at anumang sirang makita nila, gaano man kaliit ay pwedeng maging basihan para hindi tanggapin ng isang pasahero. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. So yun po mga kababayan, may ibinaba na pong kautusan mula po sa Department of Transportation na bawal na pong hawakan ng mga security personnel o sino man po na empleyado po sa gobyerno o sa paliparan sa mga airport ang ating mga passport. Okay? At wag nyo pong ipapahawak po sa kanila. Kayo na po ang magpapakita ng mga passport nyo. Bago po kayo bumiyahe, bago kayo mag-travel mga kababayan, syempre, i-check nyo mabuti yung passport nyo. Kung meron nga pong punit yan. Ang pinakamaganda po na gawin po ninyo, picturean nyo. Picturean ninyo yung passport o kaya i-video nyo. Isa-isa yung buklatin na ganyan, okay? And then, i-video nyo, picturean nyo ng malinaw na ebidensya nyo. Na kung sakali man na may mapunit dyan o punitin, meron po kayong may papakita na yan. Wala pong punit dyan bago ko po ibigay sa inyo kung kukunin. Pero yun nga po, hindi na po pinapayagan na hawakan ng sino mang personnel ng mga paliparan dito sa ating bansa yung ating mga passport. Okay? So mga kababayan, sana po may natutunan po kayo. At ito po, mga mahal po naming taga-subaybay, i-share nyo po ito sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kababayan natin na mahilig mag-travel para sa ganun ay magkaroon po sila ng awareness. Nang sa ganun ay makaiwas tayo sa ganitong modus, mapaghandaan natin yung ating mga dapat gawin, ano dapat natin gawin, ano ang hindi natin dapat gawin para hindi tayo maantala. Hindi mapinsala yung ating mga pagtatravel, lalo na kung magtatrabaho na sa ibang bansa, malaking abala po talaga yan, malaking perwisyo. Mga kababayan po namin at mga taga-subaybay. So yun lamang po yung aming maibabahagi sa umagang ito, mga bahal po namin taga-subaybay.
Muli po, bumabati po ang inyong lingkod, Just Vlog, ng isang magandang araw sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Huwag nyo na rin pong kalimutan, meron po kayo nakikita dyan pala, parang basket. Opo, may mga products po pala dyan. Kung gusto nyo naman pong bumili ng mga products na yan, yun nandyan po sa nakikita nyo dyan sa screen, pwede nyo i-click, mga kababayan. At para makatulong na rin po kayo sa amin para lalo tayo makagawa mas marami pang mga content. So, yun lang po. Muli po, bumabati po ang inyong lingkod ng isang magandang araw po sa inyong lahat.